What's up guys, for today's video, samahan nyo ako magpalit ng slider piece, clutch shoe, clutch bell. Let's go! At syempre guys, dito tayo mag-i-start sa ating pulley. Naaalog na nga yung ating backplate kasi nga maluwag na yung ating slider piece. As you can see guys, nahahatak ko na nga siya na walang puwersa. Dapat kasi yan guys, yung sobrang higpit, yung tipong hindi mo mahatak. At ito naman guys, yung ating aftermarket na bola, 14 grams pang Honda Click. At nagamit ko nga siya ng 5 months. At syempre, papalitan na din natin yan. King Drag ulit yung gagamitin natin, 15 grams naman. Ipapakita ko nga sa inyo yung stock na clutch shoe natin. Kung nakikita nyo guys, makapal-kapal pa yung band ng ating clutch shoe. Pero dyan tayo nagkakamali. Dahil nung nakaraan naglinis ako ng CBT, nakita ko nga to. Halos pantay na yung bakal sa clutch shoe natin. At inupod niya nga yung ating clutch bell at naging sanhiya ng dragging tsaka pag-iingay ng panggilid. Ganto yung sample na ingay nun guys oh. Char. At yung tinuturo ko naman guys, ayan yung lalim na inupod ng clutch bell natin. Pero guys, magagamit pa din natin to. Kung napanood nyo guys yung previous vlog ko about dun sa clutch ng Showar, hindi ko siya marirecommend sa mga MC taxis at mga delivery riders. Dahil 1,000 km pa lang yung natatakbo natin, ipudpud na agad siya. At ito naman yung ipapalit natin na clutch shoe. King Drag din yung gagamitin natin. At ito naman yung gagamitin natin na clutch bell na may kasama ng center spring. King Drag din yung gagamitin natin guys. At ito guys, flex ko nga lang sa inyo yung gagamitin natin na pambuga. Malakas to guys, tingnan nyo. Kita nyo yun, nilipad yung tissue. Tapos tamang buga lang ng mga pyesa kasi hindi naman ako maglilinis ng panggilid. Bubugaan ko lang sila kasi nakapaglinis na ako ng panggilid noong nakaraan. Gawaing tamad din, no? At kung nagtataka kayo kung bakit nagpalit agad ako ng flyball clutch shoe kahit 5 months ko pa lang siya nagamit, kasi nga nag-MC taxi ako tapos nagdi-deliver tayo. Kaya mabilis lang sa akin yung mga pyesa ng panggilid natin. Ang gastos, di ba? Kahit nga si Missy sumaaray eh. Back to the topic na tayo guys, ilalagay na natin yung flyball. Kung napapansin nyo guys, sinisipat-sipat ko yung bola natin. May tama kasing paglagay niyan. Hindi yan basta-basta nilalagay lang. Tapos syempre guys, ilalagay na natin tong bagong slider piece. Motorstar din to guys, hindi ako gumamit ng aftermarket. For your information lang guys, ay malaki ang papel nitong slider piece kahit maliit lang siya. Pwede niyan sirain yung buong pulley mo. Once na maluwag na siya, babangga-banggain niyo yung kanto ng pulley. Yung pinagsasalpakan ng backplate, tapos boom, mababasag na yun guys. Ganyan kahirap tanggalin ang brand new na slider piece. Talagang papuwersa ka ng malakas para matanggal mo pa siya. Tapos sobrang sikip din yan guys pag kinakabit. Kaya kung maluwag na yung slider piece nyo, kung umaalog or may play na, palitan nyo na agad para iwas tos gas ng malaki. So ayan guys, ilalagay ko na siya at mahirap na siya ibalik ano. Wala na siyang play guys, okay na ulit. Ganto ako magbukas ng clutch assembly guys, pinupuk-puk-puk ko lang kasi nga nasira yung impact drive natin. Ewan ko ba kung kailan ako bibili ng asawa ko. Chariz! So ayan guys, maluwag na siya, basic lang. Puk-puk-puk-puk lang, pwede na. So gamit ko pa nga din yung ating center spring na stock. Tingnan nyo guys, kinakalawang na, hindi na nga to pwede. At pati itong tinuturo ko guys, kinakalawang na. Mahirap na nga din siya tanggalin eh. Sa December guys, papalitan ko na yan. Bubuksan ko na nga yung bago nating clutch shoe para may salpak na agad natin. At remember guys, wag nyong kakalimutan lagyan ng grasa yung ating pinaglalagyan ng clutch shoe kasi nagpe-play yan guys eh. Dapat yung amount na ilalagay nyo is konti lang, yung sapat lang. Kasi pag masyado madami guys, kakalat yan sa may clutch assembly. Tapos magkakos ng dragging. Tapos guys, ito yung gagamitin natin na clutch spring. Galing to sa Showar. Bali ito muna yung gagamitin natin at hindi ko muna gagamitin yung kasamang clutch spring nung ating bagong King Drag na clutch shoe. Tapos i-open na rin natin itong bagong nating clutch bell. Murang-mura lang to guys, nasa 800 ata to or 700 something. Tapos pupunas-punasan natin yan kasi may mga alikabok. Kung nakikita nyo guys, meron na siyang groove, hindi mo na kailangan magpa-regroove pa dahil meron na siyang built-in na groove. Alright. At guys, meron na rin siya mga design at hindi lang yung basta design guys dahil meron yung purpose no. Mas magaan to guys kaysa sa stock dahil meron siyang mga butas-butas at yung butas na yan guys ay malilesen niya yung init ng clutch bell natin. At itong color blue na center spring guys ay pang Honda Click to no. Hindi natin siya magagamit kasi sobrang haba niya at sobrang tigas. Kaya gagamitin na muna natin yung ating stock na center spring pansamantagal. Sa December papalitan ko na yan guys. Tapos bugahan na rin natin tong ating CBT at nakikita nyo naman siguro na mayroong mga usok-usok kasi madumi na siya. At for your information guys, is 25,000 na yung odo natin at 10 months na yung ating motor. After lahat ng nangyari guys, ibabalik na natin lahat ng pyesa sa ating CBT para matest na natin. Let's go!
Maraming salamat sa panonood. Subscribe nyo ako. Thanks for watching. Let's go!